Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong ikikwento ko ngayon ay ang kwento ni Mara noong naghiwalay sila ng boyfriend niyang si Jet. Noong araw na nakipaghiwalay ako kay Jet ay akala ko matatapos na ang lahat. Hindi naging madali ang relasyon namin. Sa umpisa ay mabait siya, maalaga at halos wala akong mahanap na mali sa kanya. Pero habang tumatagal ay napansin kong hindi niya kayang tanggapin ang mga desisyon ko. Kagaya na lang kapag gusto kong mapag-isa. Pero palagi siyang naghahanap ng paraan para mapuntahan ako. Kaya dumating ako sa puntong pinili kong tapusin na lang ang relasyon namin. Akala ko matatanggap niya iyon. Pero nagkamali ako. Pagkalipas ng ilang linggo ay palagi ko na lang siyang nakikita sa iba't ibang lugar. Sa grocery, sa coffee shop at sa terminal. Minsan pa nga sa labas pa mismo ng opisina ko. Hindi niya ako kinakausap at hindi rin siya lumalapit. Nakatingin lang siya sa direksyon ko bago tuluyang umaalis. Sinubukan kong isipin na baka nagkataon lang. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas madalas ko na siyang nakikita. Isang gabi habang pauwi ako galing trabaho ay napansin kong may lalaking nakatayo sa kabilang kalsada. Nakilala ko agad ang tindig niya. Si Jet. Wala siyang ginawa at tahimik lang siyang nakatingin sa akin. At nang mapansin niyang nakita ko siya, ay mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Hindi ako mapakali buong gabi at nagsimula na akong matulog nang nakasindi ang ilaw. Palagi kong tinitingnan ang bintana bago matulog dahil pakiramdam ko may nagmamasid sa akin. Ilang araw ang lumipas, nalaman kong may bago na siyang girlfriend at ang hindi ko maintindihan ay kung may iba na pala siya, bakit hindi pa rin niya ako tinatantanan. Minsan naisip ko na baka gusto lang niyang ipakitang masaya na siya o baka gusto niya akong pagsilusin. Pinilit kong wag na siyang isipin. Pero sa tuwing lalabas ako ng bahay ay palagi ko siyang nakikita. Isang umaga ay may natanggap akong mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Ang sabi, pwede ba tayong mag-usap? Wala namang pangalan pero alam ko kung sino iyon. Hindi ko na nireplyan dahil ayoko nang bumalik sa dati. Lumipas ang ilang linggo, nalaman kong nakipaghiwalay siya sa bago niyang girlfriend. Hindi ko alam ang dahilan at wala rin akong planong alamin pa. Akala ko doon na matatapos ang lahat. Pero makalipas lang ang ilang buwan, may bago na naman siyang kasama at doon nagsimulang bumalik ang takot ko. Pakiramdam ko kahit sino ang makarelasyon niya, hindi niya ako nakakalimutan. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko naman siya ginagawa ng masama. Minsan na lang ay naiisip ko, bakit pa niya ako sinusundan? Isang gabi habang nasa bahay ako ay may malakas na katok sa pinto. Kinabahan ako at pagtingin ko sa peephole, 2 pulis ang nakatayo sa labas. Binuksan ko ang pinto. Tinanong nila ako kung ako ba raw si Mara. Sinabi nila na kailangan nila akong isama. Hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi nila. May inilabas silang search warrant. Pagpasok nila sa apartment ko ay dumiretso sila sa silid na matagal ko nang hindi pinapapasukan ng ibang tao.
Hindi ko sila napigilan at pagbukas nila ng pinto ay tumambad ang buong dingding na puno ng litrato ni Jet. May mga larawan niya habang papasok sa trabaho, habang namimili at habang kumakain. May mga larawan din ng mga bawat babaeng naging malapit sa kanya. Sa gilid ng bawat litrato ay may nakasulat na petsa, oras at lugar. May malaking mapa rin ng lungsod. Nakatusok ang iba't ibang pulang pin at may mga rotang nakaguhit gamit ang pulang marker. Isang pulis ang dahan-dahang nagbukas ng notebook na nasa mesa. Tahimik ang buong kwarto. Isa-isa niyang binasa ang laman nito. 6:45 a.m. umalis ng bahay. 7:30 a.m. bumili ng kape. 8:10 p.m. kasama ang bagong babae. At 12:15 a.m. umuwi. Araw-araw, walang palya, mahigit 8 buwan. Napayuko ako at hindi ko maintindihan kung bakit ganoon ang reaksyon nila. Mahal ko lang naman si Jet at ayokong mapahamak siya. Biglang nagsalita ang isang pulis. Si Jet daw ang nag-report. Napatingin ako sa kanya at dagdag niya, nakailang beses raw na nag-report si Jet na may babaeng sumusunod sa kanya. Nanahimik ako dahil hindi iyon posible. Ako ang sinusundan niya at ako ang palaging nakakakita sa kanya. Unti-unti kong inalala ang bawat pagkakataong nakasalubong ko siya. Ang grocery, ang coffee shop, ang terminal, ang opisina. Lahat pala ng lugar na iyon ay ang usual na pinupuntahan ni Jet. At ako ang laging nag-aabang sa kanya doon. Napatingin ako sa dingding at napangiti na lang ako. Hindi nila naiintindihan. Mahina kong bulong habang hinahawakan ang isa sa mga litrato niya. Dahil kapag mahal mo ang isang tao, natural lang na gusto mo siyang makita. Tahimik na nagkatinginan ang dalawang pulis at habang unti-unti nilang isinusuot sa akin ang posas ay hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ako ang tinatawag nilang obses. Habang isinasakay na ako ng mga pulis sa sasakyan, nakita ko si Jet sa kabilang kalsada. May takot sa mga mata niya. Napangiti na lamang ako. Hindi dahil galit ako sa kanya at hindi din dahil gusto kong magiganti, kundi dahil alam ko sa sarili ko na kahit ikulong nila ako, wala pa ring ibang babae ang mas makakakilala sa kanya ng kagaya ko. Ang kwentong ikukwento ko ay ang kwento ni Dixon noong maghiwalay sila ng kanyang ex-girlfriend na si Hannah. Noong college pa lang ako, naging kami ni Hannah. Mahigit 2 taon din ang relasyon namin. Akala ko siya na talaga ang makakasama ko habang buhay. Pero habang tumatagal, napapansin kong sobra ang pagiging possessive niya. Ayaw niyang may kausap akong ibang babae, kahit kaklase lang. Kahit sariling pinsan ko ay pinagsisilosan niya. Sinubukan kong intindihin siya, pero dumating sa punto na halos wala na akong kalayaan. Kaya isang araw ay nakipaghiwalay na ako. Hindi niya iyon matanggap at araw-araw siyang nagme-message sa akin. At kapag hindi ako sumagot ay tatawag siya ng paulit-ulit. Minsan, pagising ko, mahigit 50 missed calls na ang naghihintay sa akin. Kalaunan, nagsimula na rin siyang pumunta sa bahay namin.
Tahimik lang siyang nakatayo sa labas ng gate habang nakatitig sa bintana ng kwarto ko. Hindi ko na iyon pinansin. At makalipas ang ilang buwan, nagkaroon ako ng bagong girlfriend na si Kate. Akala ko noon ay tapos na ang lahat. Pero isang gabi habang naghahatid ako kay Kate pauwi ay may napansin kaming babaeng nakatayo sa kabilang kalsada. Nakayuko lang siya habang hawak ang payong. Pagdaan namin sa may poste, saka namin nakita ang mukha niya. Si Hana. Ngumingiti lang siya habang nakatingin sa amin. Kinabukasan, nakatanggap si Kate ng anonymous na mensahe. Ang sabi ay layuan mo siya, akin lang siya. Mula noon, sunod-sunod na ang mga nangyayari. May mga litrato kaming dalawa ni Kate na ipinapadala sa amin kahit wala namang ibang tao nung oras na yon. May mga bulaklak na iniiwan sa bahay ko at wala namang mga pangalan. Isang gabi, nagdesisyon akong puntahan si Hana para kausapin siya ng maayos. Pero nang makarating ako sa bahay nila ay nagulat ang nanay niya nang makita ako. Ang sabi nito kung bakit daw ako nandoon. Ang sinabi ko naman ay gusto ko sanang makausap si Hana. Biglang nanlaki ang mata ng nanay niya. Napatanong siya kung ano ang sinasabi ko. Sinabi niya na matagal nang patay si Hana. Parang huminto ang mundo ko. Ayon sa kanya, 3 buwan matapos kaming maghiwalay ay naaksidente si Hana habang pauwi. Hindi na raw ito umabot ng buhay sa ospital. Idinagdag pa ng nanay niya na ang pangalan ko daw ang paulit-ulit na sinasabi ni Hana bago siya mawala. Hindi ko na alam kung paano ako nakauwi sa gabing yon. Pero pagdating ko sa bahay, may isang maliit na kahon sa harap ng pinto. Nanginginig kong binuksan iyon. At sa loob, naroon ang lumang picture naming dalawa. Sa likod nito, may sulat na bagong-bago pa ang tinta. Ang sabi, kahit patay na ako, hindi pa rin kita kayang pakawalan. Mula noon, hindi na muling nakita si Kate. At hanggang ngayon, tuwing madaling araw, may naririnig pa rin akong mahinang katok sa bintana ng kwarto ko. 3 mahinang katok, at kapag sumilip ako, nakikita ko nakatayo si Hana sa labas, nakangiti, parang hinihintay niya ang araw na sumama na rin ako sa kanya.